At dito, nagtiktokan kaming dalawa ni Brenda. Ang pananabik ko sa TikTok sa asawa ko ay kay Brenda ko ibinuhos lahat. Nagtiktokan kami hanggang gabi. Call me Nelson na lang, Kuya Roms. Nasa early 30s na ang edad ko. May negosyo ako at ang asawa ko naman ay si Joel at nagtatrabaho siya sa isang opisina sa Makati. Halos 4 na taon ko din siyang girlfriend bago kami nagpakasal. Magkaedad lamang kami. Nagbebenta ako ng mga parts ng mga sasakyan, Kuya. Masasabi ko naman na maayos naman ang takbo ng business ko at meron na nga akong 3 branch ng shop ko dito sa Metro Manila. Araw ng Biyernes ay nagmadali akong imaneho ang kotse ko papunta ng Makati sa opisina ng aking asawang si Joel. 3rd wedding anniversary namin. Plano kong isurprise siya para mag-celebrate kaming dalawa. 5 PM ang uwi niya pero 4 PM pa lamang ay dumating na ako. Dati akong nagtrabaho din dito sa opisina nila. Dito ko nga siya nakilala. Pero nag-resign ako at nagtayo na lamang ng sarili kong negosyo. Pagpasok ko nga sa building ay diretso ako sa opisina niya para sorpresahin siya. Pero pagpasok ko, ako ang nasorpresa, Kuya. Kitang-kita ko na nakaupo siya sa hita ng kanyang boss at kaagad naman siya umalis nang makita ako. At kaagad naman niya akong ipinakilala sa bago niyang boss, si Edward. Nasa 40 mahigit na ang edad niya at 6 months pa lamang siya sa opisina. Hindi ito nabanggit ni Joel sa akin. Nagulat nga siya na makita ako pero dahil ayaw ko nga ng gulo, hindi ko na lamang pinansin na nakita ko sa kanila. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko sa opisina nila. Hindi ko na sinabi na wedding anniversary namin. Nagdahilan na lang ako na napadaan lamang para sunduin siya. Kaya lang napaaga ako. Umalis na lamang ako at nagpunta sa bahay ng aking kaibigan na si Bong. Mabuti na lamang at nadatnan ko siya sa bahay nila. Dati kami magkapit-bahay ni Bong at kababata ko siya. Dito ako naglabas ang sama ng loob ko sa asawa ko, kay Bong. Sa kanya ko inopen ang problema ko sa misis ko. Nakinig naman si Bong sa akin. Alam niya kung gaano ko kamahal ang asawa ko, Kuya Roms. At hindi ko kayang mawala si Joel sa buhay ko. Kahit harap-harapan na niya akong niloloko. Hanggang sa makarami ako ng inom ng alak. Nalasing ako at hindi na nakauwi. Umaga, dumating si Joel para sunduin na ako pauwi. Dahil araw ng Sabado at wala naman siyang pasok, tinawagan pala siya ni Bong. Kaya alam niya na nandito lamang ako. Ine-expect ko na tatanungin niya ako kung bakit ako naglasing at maalala niyang it's our wedding anniversary pero wala. Sobrang sama ng loob ko, Kuya Roms. Ilang araw ang lumipas sa kanya na aalang anniversary pala namin. Sobra kong mahal si Joel para sa akin, siyang lahat sa buhay ko. Kaya isang sorry lang, okay na uli ako at siya sa akin. Ganon ko kamahal ang asawa ko, kahit masakit, kaya kong tanggapin lahat sa kanya. Sa kabila ng malaki niyang mga pagkukulang sa akin. Isang gabi nakaramdam ako na gusto ko siyang tiktokin pero ayaw niya. Katwiran niya, pagod daw siya sa work. Sobrang laki ng mga pagkukulang niya sa akin. Palaging ganito si Joel sa akin. Kung magpa-tiktok man siya, halos 1 beses na lang sa 1 buwan. Madalas wala pa.
Kung papayag man, napipilitan lang at masama pa ang loob. Kaya pinipilit ko na lang na maging masaya. Pero ganun naman talaga, kuya. Kapag malungkot ka, pinipilit mo lamang na maging masaya. Makikita pa rin yan sa mata ng tao. Isang araw may pumunta sa shop ko. Isang magandang babae. Si Brenda. Best friend siya ni Joel. Madalas din dati nasa bahay siya. Kaya lang nagtrabaho abroad siya. Kaya nagulat ako nang makita ko siya. 1 month na nga daw siyang nandito. Kaagad niya akong kinamusta. Napansin ko kaagad ang maganda niyang mga ngiti at ganda pa ng katawan niya. Sabi niya, wala pa rin daw siyang asawa. Lalong gumanda si Brenda sa paningin ko. Naghahanap daw siya ng spare parts ng kotse niya. Pagkatapos ko siyang asikasuhin at niyaya niya akong mag-coffee muna sa labas, nagkakwentuhan kaming dalawa. Lalong sumasarap ang kwentuhan namin. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, kuya, sa kanya. Para akong naaakit sa kanya. Pero pinipilit ko itong inaalis sa utak ko. Ayokong gumawa ng bagay na makakasakit kay Joel. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Iniiwasan ko rin mabanggit kay Brenda na may problema kami ngayon ng asawa ko. Naikwento nga rin ni Brenda na nakailang BF na daw siya pero wala siyang nakatuluyan. Kaya hanggang ngayon single pa rin siya. Pagkatapos ng ilang oras na kamustahan at pag-uusap namin ni Brenda, hinatid ko na siya sa kanyang tinitirahan. Sa isang kondo pala siya nakatira. Inaya niya ako na pumasok muna saglit sa unit niya para makapagpahinga daw muna ako. May ibig sabihin ang mga titig at mga ngiti niya sa akin. Pero tumanggi ako at umuwi na lamang ako sa aming bahay. Araw ng Sabado, umalis si Joel maaga. Ipinagpaalam niya ito sa akin dati. Out of town sila sa Baguio City para sa team building ng company nila. Pinag-awayan pa namin ito dati dahil hindi ko siya pinayagan at nagdududa nga ako sa boss niya. Pero wala rin ako nagawa kundi payagan siya. Para lang wala ng gulo kahit labag sa kalooban ko. Hapon ng Sabado, naghahanda na ako sa pagpunta ko sa isa sa mga shop ko. Pero may biglang dumating sa bahay, si Brenda. Kaya wala rin ako nagawa kundi papasukin muna siya. Nang malaman niyang wala ang asawa ko ay tuwang-tuwa siya. Muli na naman akong inakit ni Brenda. Bigla niya ako niyakap at hinalikan. Hindi na ako nakatanggi pa. Wala akong nagawa. Nadala ako sa ginawa niya sa akin. Pumasok na lamang kami sa aming kwarto. At dito, nagtiktokan kaming dalawa ni Brenda. Ang pananabik ko sa TikTok sa asawa ko ay kay Brenda ko ibinuhos lahat. Nagtiktokan kami hanggang gabi. Magmula nang mangyari sa amin ni Brenda ang bagay na iyon, ay lalo pa siyang naging mapusok sa akin. At hindi ko naman ito kayang tiisin. Kaya kahit alanganing oras, nagtitiktok kami sa kotse o sa mga pampublikong parking area at minsan sa CR ng restaurant. Nagtataka naman si Joel sa akin dahil hindi na naging madalas ang pangungulit ko sa kanya na magtiktokan kami. Ang akala niya ay busy ako sa aking negosyo. Pero wala rin akong kamalay-malay na tinitiktok din pala siya ng boss niya. Isang gabi nagulat ako kay Joel dahil kinausap niya ako ng seryoso. Umiiyak siya, kaya nagtaka ako kung bakit siya umiiyak. Sabi niya, patawarin ko daw siya sa ginawa niya. Anya, nagkaroon daw sila ng intimate na relasyon ng kanyang boss.
Naiinis ako sa mga narinig ko kay Joel. Kahit mahal na mahal ko siya at may idea ako na ganun na nga ang ginagawa niya, hindi ko pa rin maalis ang galit ko sa nagawa niya. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Una pa lang dapat sinabi mo na. Sagot niya sa akin ang akala daw kasi niya ay hindi na mauulit ang isang beses na nangyari sa kanila ng boss niya. Pero hindi siya makatanggi dahil kinuhanan pala ng boss niya ng video ang ginagawa nilang pagtitiktok at ginamit niya ito para i-blackmail siya. Nagbabanta daw ang boss niya na ikalat ang nakuhang video sa social media, kaya wala siyang nagawa kundi ang sundin ang gusto nito. At ang huli nga ay noong nagpunta siya sa Baguio, pero hindi naman team building ang punta nila doon, kundi nag-check-in lamang sila ng boss niya sa isang hotel at may mga kasamang 2 kaibigang lalaki at tiniktok siya ng 3. Umiyak habang humihingi ng tawad sa akin si Joel. Natakot ako siya sa gagawin ng boss niya, na ipapatanggal siya sa trabaho at ipapakalat ang mga video niya at ipapadala pa sa akin. At ito na ang nagtulak sa kanya para ipagtapat ang lahat sa akin. At isa pa, buntis daw siya ngayon at hindi ako ang ama. Sobrang sakit ng ginawa ng asawa ko sa akin. Kung maaga sana niyang sinabi sa akin, maaaring naagapan ko pa at nagawa ng paraan para tigilan na siya ng boss niya. Pero huli ko na nalaman. Pinaalis ko sa bahay si Joel at hindi ko na magawang patawarin siya sa nagawa niya sa akin. Lalo ngayon, buntis pa siya sa kanyang boss. Hindi tumigil si Joel sa paghingi ng pangalawang pagkakataon sa akin. Pero sarado na ang puso ko. Ipinagbili ko na lamang ang bahay at naghanap ako ng ibang malilipatan. Makalipas ang 2 taon, nagkaroon na rin kami ng anak ni Brenda. At wala na rin akong balita kay Joel.